Yo, what's up kakamay? So panibagong vlog na naman tayo ngayon. So bago tayo tumungo sa ating main vlog, so announcement muna and update. So sobrang thank you nga pala kayo kay Byjumper Sniper sa pag-share ng ating vlog kahapon. So sobrang thank you kasi maganda pong kinalabas ng vlog natin at sobrang thank you din sa mga pumunta sa ating premiere. So naka-experience ulit ako ng ng 200 plus at maganda po ang tinatakbo ng vlog na yon. At super satisfied po ako mga kami sa views at the same time yung output nun lahat po naka-green up, kaya hopefully ma-maintain po natin yan at yun po, baka ma-establish na po natin ang channel natin as a small YouTuber. So hiniling ko pong suporta ninyo sa ating community. Sobrang thank you po. At the same time mga kamay, doon sa Lucky 9 sa Battle of Champions, so si Step Official Vlog or si Kangiti lang po ang nakakatago sa minimum. So medyo advanced siya ng 2 days. At the same time si Kuya Nolly Vlog medyo short lang siya ng konti dun sa minimum, at pati si Marjorie. And for the rest na natitira, continue lang sa pag-upload at paggagawa ng content kasi alam niyo naman po na kung ma-reach man ninyo or hindi ang pa-challenge ito, it's a good opportunity para sa inyo at malaking exposure po ang bigay sa inyo ni Byjumper para maipakita nyo yung kaya nyo sa Pure Vlog. So congratulations sa lahat ulit at hopefully malay nyo, di ba? Hindi pa naman tapos ang buwan, malay nyo lahat kayo mag-graduate sa 3K. So anyways, mga may, bago tayo tumungo sa pinaka main vlog, may sasabihin lang po ako mga may regarding sa upload. So regarding sa short video or skits versus dun sa long form video. So dito po sa mga skits mga may o short video, tatandaan nyo mga may, wala po silang mid-roll. So ang potential na magkaroon po ng revenue sa ads dyan is nasa harap lang po at sa likuran. So depende pa kung gaano nila kahaba pinapanood kahit short video, yung iba kiniklik lang po. So versus dun sa long form na 8 minutes onwards, so may potential po na marami po ang lumabas na commercial doon kasi meron na po silang mid-roll. So merong front, gitna na commercial at sa dulo po mga amay. So depende na rin po sa viewers kung paano nila papanoorin. The more na mahaba nilang papanoorin yung vlogs ng isang content creator, much better, mas malaki yung revenue na makukuha ng isang content creator. Ganun po yun mga amay. So hindi po siya nagbabari sa pag malaki ang views, malaki na po ang revenue. Depende po sa content o sa video na ina-upload ng isang content creator mga kamay. So pag mahaba, mas malaking chance na malaking kikitain yun versus dun po sa skits o short video. Ayun po mga kamay, para po sa kalaman ng lahat. So yun, ngayon mga kamay, dito na tayo sa pinaka main vlog natin. So meron akong sinelect na 5 Sword family na vloggers. At the same time, lahat ng details is kinuha ko po sa kanilang channel. So most likely kinuha ko yung 2 months nung June and July kasi gawa na po yun, halos buo na po. So yung August mga kamay, hindi ko po siya in-include kasi nasa midway pa lang po. Ngayon titingnan natin yung performance ng kanilang channel, kung okay bang tinakbo during the 2 months. I-compare natin at the end of this discussion mga kamay, i-rank po natin sila kung sino nangunguna sa kanila sa pinaka-top 1 hanggang number 5 mga kamay. So ito, estimated lang po ito mga kamay. Ang RPM natin sa per 1K views is equivalent to $1.80 per 1K. So muli, lahat ng details mapapanood nyo po sa harapan mga kamay para masundan nyo po ako sa sinasabi ko. So ngayon, umpisa na po natin mga kamay. Yung number 1, si Kaoya Kinoshita. So meron siyang subscribers count na 84.3K. So vlogs po to ng 2023. So nung June nakapag-upload po siya ng 21. Nung July nakapag-upload po siya ng 17. So bagya pong mababa ang in-upload ni Kaoya nung July compared nung June. So ang views count niya nung June is pumalo po ng 275,300. Nung July nakakuha lang po siya ng 103,100 views. Sobrang baba po ng kumbaga lagpas po sa kalahati nung binaba compared nung June. So ngayon pag kinuha ang estimated revenue ni Kaoya by the views, nung June nakakuha po siya ng estimated revenue ng $495.54. So sa 1.8 po yan mga kamay. Nung July nakakuha lang po siya ng $185.58. So pag kinonvert po natin yan
sa Philippine Peso, which is ang conversion po natin sa dollar is 56.31. Yung June mga kamay, nakakuha siya ng 27,903.86 pesos na potential earnings. Nung July, nakakuha siya ng 10,450.01 pesos. So, kung susumahin nyo, mas magandang performance ni Kaoya nung June. Kasi meron siya mga videos dun na nag-erupt or nag-viral compared yung ditong July. Kaya sinasabi niya na talagang nag-drop talaga ang niya. Views, totoo po yun mga may. Based dito sa details. So, sobrang drop. Halos nalampas sa kalahati yung pagdadrop ng revenue ni Kaoya. At itong details ng June, July, mas malayo po ito sa nakukuha niya during the previous month or last year. So, yun po. Grabing impact nung nangyari. So, apektado po lahat, mga may. So, hindi lang po si Kaoya. So, anyways, mga may, dadako tayo sa number 2. Si Hansek Official. So, belated happy birthday kay Hansek. At meron na silang 109k na subscribers. So, noong June, nakapag-vlog sila ng or nakapag-upload sila ng 25. Noong July, nakapag-upload sila ng 19. So, bahagya din bumaba ang uploading ni Hansek. So, yung views count nila nung June, nakakuha sila ng 260,100 views. Nung July, nakakuha sila ng 236,100 views. So, bagyang buwaba lang itong po mga kamay. So, meron sila mga videos dun na nag-viral mga kamay. So, kung titingnan nyo po ang mga previous vlogs nila. Ayan, pag kinuha natin estimated revenue nila by the views, nung June, nakakuha sila ng potential earnings na $468.18. Nung July, nakakuha sila ng $424.98. So, very close lang po. Kung kumbaga nasa average po sina Hansek every month. So, pag kinonvert po natin yan sa Philippine Peso, noong July, ang potential earnings nila is around 26,363.22 pesos. Noong July, nakakuha siya ng 23,930.62 pesos. So, very close lang po sila. At ito po mga may na binibigay ko is pure vlogs lang po to. Wala po itong perks or mga live stream. So, kumbaga, itong kay Hansek, compared sa mga previous months, mas malalaki pong nakukuha nitong earnings compared sa ngayon na nasa present. So, kumbaga, sobrang drop din when it comes sa performance nila this year. So, anyways, ito na tayo sa number 3, si Dali, si Kapayaso TV. So, meron siyang subscribers count na 35.2k. So, nakapag-vlog siya last June or nakapag-upload siya last June ng 10. Nung July, nakapag-upload siya ng 13. So, mas mataas ang ang upload niya nung July. So, ang views count niya nung June, nakakuha siya ng 115,800 views. Nung July, nakakuha siya ng 123,400 views. So, mas mataas din ng July when it comes sa views. Ngayon, pag kinuha natin estimate revenue niya, by the views, ng June, pwede siyang kumita doon ng $208.44. Nung July, ang estimated revenue niya is around $222.12. So, pag kinonvert natin yan sa Philippine Peso, noong June, that's around 11,737.26 pesos. Noong July, that's around 12,507.58 pesos. So, very close lang po sila yung dalawang month na yon. At halos identical lang yung details nung kay Kapayaso mga kamay. So, pero ito, sa tingin ko, medyo dyan lang po naglalaro ang revenue ni Kapayaso. So, hindi po kasali dyan ng perks. So, yan po ang by the vlogs lang po mga kamay. So, dyan lang po average. Halos tapat-tapat lang po yan sa amin mga kamay. So, anyways mga kamay, ito, yung number 4, walang iba kundi si Kabansot TV. So, meron siyang 27.2k na subscribers. So, nakapag-upload siya nung last June ng 25. So, nung July, nakapag-upload siya ng 26. So, bagyang isang gulong lang ang taas ng ng upload niya nung July. So, yung views count na last June, nakakuha siya ng views na 132,200. So, nung July, nakakuha siya ng 114,129 views. So, mas mababa po nung July. At meron din siya dito nag-viral na videos mga kamay dito sa dalawang months to. So, ngayon, pag kinuha natin estimated revenue niya by the views, last June, ang potential earnings niya is around $237.96. This July is around $205
$13,043. So pag kinonvert natin yan sa Philippine Peso, noong July, pwede siyang kumita doon ng 13,399.53 pesos. Noong July, pwede siyang kumita ng 11,567.89 pesos. So itong kay Kabansot, almost identical din ang nakukuha niya or nasa average lang po ang nakuha ng revenue. Halos tulad lang din po sa amin mga may. Si Kapayasos, Kabansot. So kumbaga bilang small YouTuber when it comes sa pure vlog po mga may. So yun po ang detalye ni Kabansot. At eto, dadako na tayo sa number 5 sa pinakahuli. Walang iba kundi si Meow Meow, si Kamuning Official. So meron siyang subscribers count na ng 173k. So antas na po ng subscribers count ni Kamuning. So noong June, nakapag-vlog or upload po siya ng 36. So kasama dito yung mga uploads niya sa Mindanao pa yata. At yung nung July, nakapag-upload siya ng 18. So halos kalahati po drop niya sa uploading mga may. Ngayon when it comes sa views count, nung July, nakakuha siya ng 393,400. So ang laki po nun mga may. Nung July, grabe ang drop, halos kalahati o sobra sa kalahati ang drop, 149,300. So kumbaga sinasabi din ni Kamuning Mamay na bumaba talaga ang niya, revenue or views, bababa talaga, lampas sa kalahati. So ngayon pag ginawa natin ang estimated revenue by the views ni Kamuning, last June ang potential earnings niya is around $708.12. So this July, nakakuha lang siya ng potential earnings na 268.74. So halos sobrang baba sa mas mababa pa sa kalahati. So pag kinonvert natin yan sa Philippine Peso, noong June ang potential earnings niya is around 39,874.24 pesos. So nung July is around 15,132.75 pesos. Sobrang layo. Kung times 2, lampas. Below sa kalahati ang nakuha niyang revenue na earnings last July. So sobrang baba po. Kaya sobrang drop. Halos lahat po sila mamay. Halos nag-drop po yung revenue. At kami man din mamay. At sa iba pang mga kasama natin dito sa Sword Family, nag-drop talaga lahat ng views. Pati na rin si Byjapper mamay. So anyways, mamay, dun sa 5, irarank po na natin sila kung sino pong nasa number 1 at sa pinakadulo. So number 1 natin mamay, which is makikita nyo po sa screen natin. Number 1, walang iba kundi si Kamuning Official. So nakapag-vlog siya ng 54 na vlogs mamay. So grabe, madami palang blinag si Kamuning. So ang total views niya doon is 542,700 sa 2 months mamay, June and July. Nakakuha siya ng potential earnings na $976.86. So pag kinonvert natin yan, yung total niyan is around 55,006 pesos 0.99 centavos. So malaki na rin po yan. Kung nag-average si Kamuning ng almost 28,000 pesos dun sa 2 months na yan. 2 months, 28 and 28. So second na nasa ranking is si Hansik Official. So ang total vlogs nila for the past 2 months is 44 uploads. So ang total views nila dun sa 2 months na yun is around 496,200 views. So ang total estimated revenue nila is around $893.16. So pag kinonvert natin yan sa Philippine Peso, that's around 50,293.84 pesos. So nagkakaroon sila ng revenue na gross na 25k per month dun sa 2 months na yun. So number 3, si Kaoya Kinoshita. So total vlogs niya is 38 dun sa 2 buwan. So ang total views niya is around 378,400 views. So ang total estimated niya during the 2 months mamay is around $681.12. So pag i-convert natin yan sa Philippine Peso, that's around 38,353.87 pesos. So nasa magkano to, 19,000 per month sa 2 months na yun. So not bad mamay kung susumahin nyo sa pagiging empleyado, mas malaki to compared sa sarili mo pang oras. So ngayon number 4, si Kabansot TV mamay. So total vlogs, siya ang pinakamarami yata, isa sa pinakamarami, 51 vlogs mamay. So ang total views niya is around 246,329 views mamay. So ang total estimated niya doon sa 2 months is around 443,000
$24,969 mga kamay. So pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 24,967.29 pesos. So nagano lang, kumakarta lang every month si Kabansot ng 12,000 doon sa dalawang ban, 12,000 and 12,000. So ang pinakalas mga kamay is si Kapayaso TV. So total vlog siya is 23 lang. So medyo toned down. 2 months na po yan mga kamay. So dapat alas 1 month pa lang yan na 23 vlogs mga kamay. Na busy yata. So total views niya is around 239,200. So ang total estimated revenue ni Kapayaso is around $430.56. So pag kinonvert natin yan sa sa Philippine peso, that's around 24,244.83 pesos. Halos tugmalan sila ni Kabansot at nag-range lang po ng 12K per month si Kapayaso sa 2 months na yan when it comes sa pure vlog mga kamay. So that's it mga kamay. Napakita ko na po sa inyo yung performance ng 5 Sword Family Vloggers na feature natin, and malay nyo, meron viewers natin sa community natin na pinapatronize itong mga vloggers. Ayaw na po yung nila, yung takbo ng channel, at alam niyo na nag-drop po yung mga nila views and revenue sa 2 months na pinicture natin. So anyways mga kamay, yun nga sinasabi ni Bidogs, baka may gusto kayo i-feature na dito lang po sa Sword Family muna. At wag muna tayo labas sa iba kasi syempre mahirap na. At para at least natin ma-feature natin sa next vlog natin at makita natin yung performance nila kung okay pa ba or hindi na mga kamay. So yun, lagi pong paalala ni Bidogs mga kamay. Sobrang abangan nyo po ang panonood ng vlog sa atin, and don't skip ads kasi alam nyo na dyan kami ma-establish. At the same time, sobrang thank you po talaga sa lahat ng new subscribers natin, silent and organic viewers, at the same time sa lahat ng grupo na laging pumupunta po sa ating mga vlogs and live stream. Sobrang thank you po. And paano yung mga kamay? See you sa next vlog po natin, mga kakamay.